Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is June 20, 2026. Time check po tayo. 2:37 in the morning. Alas 2:37 ng umaga ng madaling araw dito sa Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa aking mga kaibigan, my friends, my brothers and sisters. Magandang umaga po. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo ng mabuting balita, Holy Readings, Divine Readings, Lectio Divina. So, maaga po ngayon ako dahil pagkagaling ko sa school kanina sa trabaho, nakatulog po ako ng mabilis dahil na rin siguro sa pagod. So, tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo ng salita ng Diyos. Holy Readings, Divine Readings, Lectio Divina. So maaga, madaling araw ngayon, nakatulog ako pagdating, galing ng trabaho sa eskwela. Napagod, napagod. Okay, tulad po ng dati, bago tayo magsimula, inaanyayahan ko po kayo na samahan ako para sa ating pambungad na panalangin. Sabay-sabay po tayo kung kayo po'y Katoliko. At kung hindi naman kayo Katoliko, it's all right kung ano po ang inyong paraan ng pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, O Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of your faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever rejoice in His consolations through Christ our Lord. Amen. Remember, O most gracious Virgin Mary, Mother of God, that never was it known that anyone who pled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired by this confidence, we fly to you, O Virgin of Virgins, our Mother. To you we come, before you we stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, Jesus, despise not our petitions, but in your mercy hear and answer us. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint Peter and Saint Paul, pray for us. All you heavenly powers, God's legions of angels, pray for us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat, my friends, sa iba't ibang panig ng bansa at iba't ibang panig ng mundo. My friends, my brothers, my sisters, tuloy na po tayo sa ating pag-aaral. I-share screen po ako sa inyo ang ating pag-aaral ng Ebanghelyo ngayon. Ay ang Ebanghelyo pa rin ngayon, June 20, 2026, araw ng Sabado. Wait lang po. I-share screen ako para maipakita sa inyo kung ano ang Ebanghelyo para sa araw na ito. Okay, ayan na po. Sana'y nakikita nyo na. Nakikita nyo na yung aking shared screen. Yan po ang Ebanghelyo natin ngayon mula sa aklat ng Ebanghelistang si San Mateo, chapter 6, verse 24 po siya hanggang 34. Simula na po tayo. The proclamation of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord.
No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. For this reason, I say to you, do not be worried about your life as to what you will eat or what you will drink, nor for your body as to what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, that they do not sow, nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not worth much more than they? And who of you, by being worried, can add a single hour to his life? And why are you worried about clothing? Observe how the lilies of the field grow. They do not toil, nor do they spin. Yet I say to you that not even Solomon in all his glory clothed himself like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, will he not much more clothe you, you of little faith? Do not worry then, saying, what will we eat, or what will we drink, or what will we wear for clothing? For the Gentiles eagerly seek all these things, for your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added unto you. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own. The gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, stop share na po ako. So iyan po yung ating ebanghelyo para sa araw na ito. Yan ay pagtuturo ni Jesus tungkol sa huwag masyadong pag-aalala, not worrying of too much. Actually, hindi naman masamang mag-alala, pero ang sobra-sobrang pag-aalala, yan ay nakasasama sa ating natural, inaalala natin ang ating mga pangangailangan. Pero ang sinasabi ng Panginoon, huwag masyadong mag-alala. Bawat araw ay may alalahanin Kanya. At pabayaan natin na ang bawat araw, alalahanin niya ang kanyang sarili. Medyo malalim yon. Kasama din ng ebanghelyo na iyan, pagtuturo ni Jesus, ang tungkol sa what matters most. Ano ba talaga ang pinakamahalaga sa lahat? Yung paglilingkod o yung paglilingkod o pag-ibig, pagpapahalaga natin higit what matters most sa Diyos o dun sa mga bagay na kailangan natin temporarily. Ayan, temporarily. Puntahan ko na po yung notes ko. Wait lang po. And so, ganito na po iyan. Let me begin my sharing by giving this a title. Bigyan ko ng title yung sharing ko. The title would be Trusting God's Providence. Trusting God's Providence. Pwede rin God our provider or God who provides. Okay? Trusting God's providence or our God who provides or God the provider. I came from a poor family. My mom was a simple public school teacher like me, already retired. Was a simple public school teacher like me, now retired. My dad was simply a
tricycle driver. Ah, ang pinakatrabaho talaga niya is pagdadrive. Nagdadrive siya, naging driver siya ayon sa kwento nilang mag-asawa. Ay kwento ng tatay ko, nagtrabaho siya bilang driver ng yung mga trucking, malalaking truck. Tapos, driver ng mga personal driver, nangamuhan siya bilang personal driver. So, yun talaga siya. Ah, nasabi ko, late father because already passed away. Has already passed away, my father. We are a family of 8. Anim kaming magkakapatid. So, 8 kami kasama ang nanay at tatay ko. Sabi nila kung nabuhay ang lahat, lagpas pa kami sa isang dosena kasi ang sabi ng tatay ko, ang prinsipyo niya, ang mga anak ay kayamanan. Mahirap na nga tayo titipirin pa natin sa anak, sabi ng tatay ko. Kaya kahit mahirap ang buhay, yun ang prinsipyo niya na ang mga anak ay kayamanan. Ayun, okay. Nagkaroon ako ng maraming kapatid. At kung nabuhay ang lahat, sabi nilang mag-asawa ng nanay at tatay ko, lagpas kami sa isang dosena. And so both of my parents are hardworking people. Masisipag sila. Ang nanay ko, nagigising ako sa madaling araw nung bata pa ako. Gumagawa ng mga gamit sa eskwela, yung kanyang mga teaching aids, yung kanyang mga teaching materials, kasama yung paggawa niya ng lesson plan. Nagigising ako sa madaling araw, nakikita siyang ganyan. So naisip ko noon, hindi ako magiging teacher, ayoko mag-teacher kasi mahirap ang trabaho, mahirap ang maging teacher. Pero naging teacher pa rin ako. At mari, yun ay sa kalooban ng Diyos. Planado ng Diyos. Okay? Ang mga magulang ko, they are not religious persons. Hindi sila mga relihiyoso. Hindi sila madalas o palagi ang nagsisimba. Pero pag nagsalita sila ng tungkol sa Diyos, malalim ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang tatay ko, minsan lang sa isang taon magsimba. Pero pag nagsimba ang tatay ko, dala kami lahat, bongga yun. Nasa San Mateo Rizal kami, bandang malayo sa Antipolo, pagsimba. Magsisimba tayo ngayon. Sa Antipolo pa yon. Aakyat kami ng Antipolo. Sakay-sakay nung karag-karag ng sasakyan. Buong pamilya. Hindi siya hindi siya pala simba, ang tatay ko, pero pag nagsimba talaga, sagad, bongga, buong pamilya. Aakyat pa ng katedral ng Antipolo kasama buong pamilya. Ganun ang tatay ko. Hindi pala simba. Ganun din ang nanay ko. Pero pag nagsalita sila o nagpakita sila ng anuman tungkol sa pananampalataya, malalim sila. Ang sabi ng tatay ko minsan, ang dasal niya sa Diyos, huwag siyang masyadong payamanin. Huwag din siyang masyadong pahirapin. Tignan niyo ha, ang dasal ko sa Panginoon, huwag mo kong masyadong payamanin. Huwag mo rin akong masyadong paghirapin. Kasi pag naging mayaman ako, baka naman sa pagiging maalwan sa buhay, pagiging mayaman, maging komportable na ako at makalimutan kita. Huwag mo rin akong paghirapin kasi baka mamaya sobrang paghihirap, magalit naman ako sa iyo. Okay? Magalit naman ako o sumpain niya rin ng Diyos. Bakit, Panginoon, pinaghihirap mo kami ng ganito? So para sa tatay ko, okay na yung in moderation ng buhay.
okay, in moderation ng buhay. So again, they are not religious people. But both of them, pareho sila. Both of them, naglingkod sila sa tao. Nakita ko ng may katapatan. Nakita ko both of them serve our people with sincerity. Ang nanay ko talagang marami hanggang ngayon kinikilala ang kanyang naging tulong sa mga naging estudyante ng paaralan. Marami siyang nilakad na yung mga estudyanteng kapos, nanguna siya para maghanap ng scholarship at para tulungan sila. Meron noon PEPT, yung mga overage. Tapos, halimbawa, 16 years old, 18 years old, pero grade 4 lang ang tinapos. Asikasuhin niya yon yung placement test. Yung placement test na yun, kung anong mapasahan mo na grade, yun magiging grade mo. So kung grade 4 lang ang tinapos mo, nag-take ka ng PEPT na pasahan mo first year high school ka na, tatalon ka. At marami pang tulong. Hindi na lang iniyayabang ng pamilya. Pero nagpapasalamat ako sa maraming naging estudyante ng nanay ko na natulungan ng nanay ko dahil hanggang ngayon pinapakita nila ang kanilang pagmamahal at pagtanaw ng utang na loob sa nagawa ng nanay ko sa kanila. So ang nanay ko naglingkod ng tapat. Naglingkod ng tapat bilang naging guro sa eskwelahang pampubliko na public school teacher like me. Yung tatay ko naman was a barangay chairman for about 2 decades, okay, 20 plus years, ng mga late 70s hanggang to early 80s. Barangay chairman siya ng barangay. Ilang ulit niyang ilang ulit niyang pinag pinagdesisyonan na tama na. Bigyan natin ng pagkakataon ng iba na mamuno. Pero ang mga tao sa barangay namin, gusto siya. Kasi siya yung barangay chairman na kaya mong gisingin at pwede mong gisingin kahit madaling araw. Basta may kailangan ng tao. Nakita ko rin yun. Chairman, manganganak ang asawa ko. May tricycle kami. Sige, kailangan ng kumadrona o kailangan dalhin sa paanakan. Ginagawa yun ng tatay ko. Tapat silang magmahal sa tao at tapat silang maglingkod sa tao. Yan ang alaala pareho sa akin ng nanay at tatay ko. Okay? They are not religious people, but both of my nanay and tatay, and serve our people with sincerity. Okay, my dad was a barangay chairman for about 2 decades and more during the late 70s at the early 80s. And the people, both of them, the people love both of them. Minahal sila at pinagpahalagahan ng tao dahil sa kanilang paglilingkod. At iyan nga siguro yan, kung ikaw ay tapat na maglilingkod sa tao, kung ikaw ay tapat na tutulong sa tao, mamahalin ka rin ng tao. Love begets love. So yun. And because we are poor, maraming pagkakataon, there are many times our family experience kakapusan. Problema kami sa aming mga pangangailangan. Alala ko pa, madalas yan, tatay ko, Ronnie, umutang ka sa tindahan. Ako naman nahihiya. Kaya sabihin ng tatay ko sa akin, wala yang hiya-hiya. Kailangan natin, magugutom tayo,
Pag pinairal mo yung hiya-hiya na yan, pumunta ka sa tindahan, mangutang ka ng ganito, sardinas, delata, utang dito, utang doon. Ronnie, bumili ka ng 1/4 na baboy. Napakaliit ng 1/4 na baboy. Napakakonti nun. Sa pamilyang 8. Tapos anong gagawin dun sa 1/4 na baboy? Ia-adobo. Adobo na may sabaw. Para kahit yung sabaw, ulam na yun. Paghahati-hatian, yung 1/4 na baboy, ng 8 miyembro ng pamilya, makita mo sila kung minsan din sila mag-ulam, sabaw na lang. Ganun ang hirap at sakripisyo. Nasabawan yung 1/4 na baboy, adobo na may sabaw, para kahit sabaw, ulam na. Ganun din, pag nagpaksiw ng isda, dadamihan ng maraming sabaw. Gusto ko yun. Sasabihan ko pa nanay ko, nanay, yung paksiw, damihan mo ng sabaw. Okay, masarap sa akin yung sabaw ng paksiw. So, sa maraming pagkakataon, nangailangan kami. Naging problema ang pera. Pera na ipambibili ng aming pangangailangan. One time, sabi ng nanay ko, one time my mother told me, don't worry, the Lord will provide. That was that time na problema sa tuition fee ko sa eskwela. And she told me, don't worry, the Lord will provide, Ronnie. The Lord will provide. Actually, that came not from her. Nanggaling din yan sa akin na maari natandaan niya. My mother remembered it when I told her one time, Nay, huwag ka mag-alala, the Lord will provide. At nung nangailangan uli minsan, ibinalik niya sa akin yung sinabi ko. Don't worry, the Lord will provide. That was the time nangangailangan ng pera para sa tuition fee ko sa school. The Lord will provide, Ronnie, don't worry. Pero actually, una yun, nasabi ko yun sa kanya. At siguro natandaan niya. Kaya binalik niya sa akin, don't worry, the Lord will provide. Pero to be more precise, sa mas eksakto, hindi naman talaga galing sa akin yan eh. At galing sa nanay ko. Galing yan sa Holy Scripture. Okay, to be more precise, it came not from me, it came not from her, but from the Holy Scripture. Saan? From the biblical story of Abraham and Isaac. Sinubok ng Diyos ang katapatan ni Abraham, ang pananampalataya ni Abraham. Ialay mo sa akin ang buhay ng nag-iisa mong anak. Anak niya yon sa katandaan. Tapos inuutusan siya ng Diyos na ialay ang buhay ng kanyang anak. Saan yun makikita? We can find that story from the book of Genesis, chapter 22, verse 1 hanggang 19. This is Abraham and Isaac story when God tested the faith of Abraham. The story of Abraham and Isaac is a profound narrative that illustrates the themes of faith, obedience, and divine provisions or providence. In Genesis chapter 22, verse 1 to 19, God tests Abraham's faith by instructing Abraham to take his beloved son Isaac to the region of Moriah and offer him as a burnt offering. Sunugin si Isaac, ialay
on one of the mountains, isa sa bundok that God would show him. Abraham's immediate and obedient response to God's commands is a testament of his faith. Ang mabilis niyang pagtugon at pagsunod sa utos ng Diyos, "Ialay mo sa akin ang iyong anak," ay patunay ng kanyang pananampalataya. Ang paglalakbay ng mag-ama, the journey takes 3 days. 3 araw silang naglakbay, during which Abraham must grapple with the gravity of God's command. Nahirapan siya dun sa utos. Mari inisip-isip niya. Ang sabi mo sa akin, dadami ang aking lahi. Kasing dami ng mga bituin o mas madami pa sa bituin. Kasing dami ng buhanginan sa tabing dagat. Tapos ang nag-iisa kong anak sa katandaan, hihingin mo sa akin ng buhay, sunugin ko, na iaalay sa iyo. Mari, talaga, si Abraham ay talaga siguro or talaga natural, di ba? Nag-iisa kong anak, uutusan mo ko para ialay sa iyo. Samantalang pinangakuan mo ako ng aking lahi, magiging sindami ng mga bituin sa langit at buhangin sa dagat. Pero sumunod siya. Upon reaching the designated place, nang marating nila yung lugar, nagtayo si Abraham ng isang altar. Naglagay ng mga tuyong kahoy. Nakita ni Isaac, mag-aalay, mag-worship ang tatay niya si Abraham, at nagtanong si Isaac, nasaan ang iaalay? Ayun, Abraham binds Isaac, tinali niya, nilagay sa altar, at nang gagawin niya na, sasaksakin niya ng patalim at susunugin, isang anghel ng Diyos, the angel of the Lord, calls to Abraham from heaven, telling him, "Huwag mong saktan ang bata." Inuutusan ng Diyos si Abraham sa pamamagitan ng anghel, inutusan, "Huwag mong saktan ang bata." Not to lay a hand on Isaac, the boy, and Abraham responds with faith, offering Aram as a substitute for his son. Ayun, nag-provide ang Diyos ng hayop na iaalay, isang ram, bilang kapalit ng iaalay niya na sanang anak niya na si Isaac. This event is often referred to as the binding of Isaac or the Akedah in Jewish tradition. At tradisyon ng mga Hudyo, tinawag nilang Akedah, the binding of Isaac, ng tatay niya of Abraham. Okay? So, today's gospel will lead us to the same. Kapag mahirap, kapag may pangangailangan, kapag konti-konti at malaki ang ating pangangailangan at ang meron tayo ay konti. When things are scarce, the God who provides will provide us with what we need as long as we have faith that truly God will provide. Makita natin yan sa gospel ngayon sa verse 30. The gospel today, verse 30, tells us that God will look after us even with a little faith, with so little faith. With so little faith. Sometimes,
we become too occupied of, too occupied with looking and thinking about how are we going to survive with so little. Paano tayo mag-survive sa kakaunting meron tayo? This is a common problem, a common question sa mga mahihirap. Alam ko, nanggaling ako sa hirap eh. Naranasan namin yan. Naging squatter kami for so many years. Wala kaming sariling lupa. Sabing tatay ko, kahit lupa sa paso, wala tayo. Kaya mag-aral kayong mabuti. Yan lang ang maipamana namin sa inyo. Kahit lupa sa paso, wala tayo. Sinabi niya yun. Panahon, squatter kami. Alam ko, how are we going to survive with so little? A common problem, a common question among the poor people, among the poor people. Alam ko, I know because we came from that kind of life, a life like that, and I am not ashamed of it. Hindi ako nahiya doon na ako nanggaling sa hirap. Hindi nakakayang maging mahirap. Ang nakakahiya, sa kabila ng ating kahirapan, hindi pa rin tayo magsusumikap. Wala ka pa rin gagawin para makaahon sa kahirapan. Kaya ang mga mahihirap na nag-aaral sa public school, yan ang gusto kong talagang maisip nila at matutunan. Kaya nga nag-aaral sa public school. Mag-aaral ba sila sa public school kung mayaman sila? Kung mayaman sila, mag-aaral sila sa mga kilala at mamahaling school. Ateneo, De La Salle, San Beda, UST. Diba? Pero kung mahirap, iyon, public school. Hindi nakakayang maging mahirap. Pero kung sa kabila ng kahirapan, wala ka pa rin gagawin para makaahon sa kahirapan. Yun ang nakakaya. Yun ang nakakaya. Pero may mas nakakaya pa doon. Anong mas nakakaya pa doon? Yung mayaman ka na, wala ka pa rin ibang inisip, kundi, yumaman pa ng yumaman. Na ang intention mo, anong motibo mo, naman, hindi puro walang dalisay na layunin o purpose. Gusto mo lang yumaman pa ng yumaman. Yumaman ng yumaman, habol ka ng habol sa kayamanan, at sa kagustuhan mong ganun, ang nakakaya, gumawa ka pa rin ng masama. Gumawa ka pa rin ng masama. Matugunan mo lang yung kagustuhan mong iyon na parang insatiable. Kahit magnakaw ka na, mayaman ka na, magnanakaw ka pa rin. Dahil sa kagustuhan mong yumaman pa ng yumaman. So nakatuto ka sa iyong sarili. Pansarili ang meron ka na yumaman ka ng yumaman, pero manhid ka naman sa paghihirap ng iba. Merong ganyan, saksakan ng yaman. At nagpapayaman pa ng nagpapayaman. Pero tumulong ba? Kung tumulong man, barya lang sa kanila, tinutulong nila. At kung tumulong pa, dinodokumento ang pagtulong nila. Kayo na mag-isip kung bakit. At tutulong tayo, gagawa tayo ng mabuti. Tapos picture dito, picture doon, selfie dito, selfie doon, groupie dito, groupie doon, na ipinakikita ang pagtulong mo.
Sabi ng Panginoon, ang mga taong ganun may gantimpala nga, pero may higit na gantimpala sa mga taong tumutulong ng tahimik lang. Shh, huwag ka maingay. Gagawa tayo ng mabuti. Gagawa ka ng mabuti. Shh, huwag ka maingay. At ang sabi din, di ba, nung nakaraan, huwag mo ngang ipaalam ang ginagawa ng kanan mong kamay sa kaliwa o ng kaliwa mong kamay sa kanan. Ibig sabihin, pagtulong na tahimik lang, tutulong ka. Kung talagang tulong yan, di mo kailangan i-dokumento yan. Hindi mo kailangan i-dokumento yan. Kung dalisay na pagtulong lang talaga ang gusto mo. Okay? Yung iba dinodokumento para masabi na kasi may tumulong. Tapos magdodokumento sila. Tapos ang gagawin nila, yung ibinigay mo sa amin na itutulong, eto siya. Yon. Bilang patunay na yung ibinigay mo sa amin, binigay mo sa akin, na tulong sa iba, itinulong ko nga. Hindi ko kinupit. Yon, ganun din. Pwede rin yun. Okay, pwede rin yun. Halimbawa, may kaibigan ako, mayaman siya, bibigyan niya ako ng maraming pera. Sabi niya sa akin, yung pera na yan, itulong mo sa nangangailangan. Ako naman, ginawa ko, itinulong ko. At nung itinulong ko, nagpicture. Kahit wala ako dun sa picture. Tapos sabihin ko, maraming salamat sa kaibigan kong ganito. Dito napunta ang iyong tinulong. So, hindi masama yun. Patunay na hindi mo kinupit, hindi ko kinupit yung ibinigay mo para itulong sa mahirap, para itulong dun sa mga gusto mong tulungan. It's okay. It's okay. So, nasaan? Nasa layunin ng pagdodokumento. Huwag mong idokumento ang pagtulong mo para magyabang lang at sisigaw na gumagawa ka ng mabuti o pagtulong. It should be not like that. It should be not like that. That is hypocrisy. Ngayon na naman tayo. Ganyan po ako. May pagka-prangka. So we are told also, we cannot serve two masters at a time. We cannot serve two masters at a time. We cannot serve God and Mammon. The word Mammon refers to material wealth and goods. Malinaw. Malinaw. The warning is clear. Paalala, malinaw. Paalala, babala, malinaw. When money and the goods of this earth became an idol, na yan na lang ang hinabol natin, ang hinabol, nagiging Diyos-Diyosa na natin, nalalayo tayo sa Diyos. We fall away from God. When money and goods, the desire, the insatiable desire for money and goods alone became our outmost priority. A desire that becomes like a little God to us. Diyos-Diyosan ang paghahanap at paghahabol mo sa material goods and wealth. That too is idolatry. Wala nang naging mahalaga sa iyo. Pera, pera, pera. Perahin na lang natin. Yun, nangyari. Nagkakaroon ka ng Diyos-Diyosan na ang pangalan, kasakiman sa pera. Kapag ganon, we are truly in great trouble. We are in great danger. Gaining the whole world is meaningless if it costs the person their soul. Anong makakamtan ng tao? Makamit niya man ang buong mundo kung maiwawala naman niya
ang kabutihan ng kanyang kaluluwa. Okay? For what shall it profit a man, even if he gains the whole world, but loses his soul? Gaining the whole world is meaningless if it costs the person their soul. A spiritual integrity and eternal life outweigh all material wealth and worldly success. Ang kaluluwa mo ay higit na mahalaga, higit sa lahat ng anumang material na kayamanan at anumang makamundong tagumpay. Pati mga titulo na nakakabit sa ating mga pangalan. Itong for what shall it profit a man, even if he gains the whole world and loses his soul, ay matatagpuan sa aklat ng Ebanghelistang si San Marcos chapter 8 verse 36. Tinutukoy nito, it emphasizes the supreme value of the soul over any earthly gain, including wealth, power, status, influence. The world symbolizes material possessions, even social recognitions, pagkilala, and mga pansamantalang achievements, temporal achievements. Okay? Maging malaking titulo man ang makabit sa pangalan mo. Doktor, attorney, yung ganyan. Makabit sa pangalan mo ang titulong yan. Temporal lang yan. After everything's gone, madala mo ba yan sa langit at may pagmaliki mo ba yan doon? Doktor ako or abogado ako or alam niya na ibig ko sabihin. Temporal achievements and social recognitions, titles, wealth, power, status. Ang kaluluwa, the soul, represents the eternal, lasting, the forever, my forever, the spiritual essence of a person. Na tayong mga tao, we are both in holistic manner. We are both temporal and spiritual, both of which may pangangailangan, temporal needs and the spiritual needs. I-ignore mo ang isa dyan, problema yan. At kahit sa larangan ng medisina, ganyan din. Hindi puro gamot. Hindi puro medical treatment. Maniwala kayo't hindi ina-asikaso din yan ng mga medical practitioner. Yung spiritual essence. Okay? Pinapayuhan ng doktor, mga nurse, pinapayuhan ng mga pasyente. Nanay, tatay, kuya, ate, huwag kang masyadong mag-alala sa sakit mo. Magtiwala ka sa Diyos. Manalangin tayo ng todo para sa iyong kagalingan. Pagpapayo ng spiritual advice, attending the spiritual needs of the patients. Sa larangan ng medisina, at alam ko rin po. And so the spiritual and moral implications. Jesus' teachings warns that pursuing worldly success at the expense of moral and spiritual integrity is ultimately futile, kabiguan, kung yan lang ang inaasikaso mo ng inaasikaso at hinahabol mo ng hinahabol. The worldly success, the temporary worldly success, power, wealth, status, titles, material possessions, social recognitions, temporal achievements. No amount of wealth
can compensate for the loss of one's soul, which encompasses the person's character, conscience, and relationship with God. Okay? At relationship din sa ibang mananampalataya. Hindi lang personal relationship natin, ikaw at ang Diyos, kundi may relasyon din tayo sa ating kapwa. Tignan nyo ang krus, vertical. Vertical, patayo. Relasyong naglalarawan sa taas, Diyos, sa baba, sa atin. A relationship between God and us. It's between me and my God. And after that, yung palang, the horizontal, your relationship with your neighbors, your relationship with other mananampalataya. Vertical and horizontal. It's not only personal relationship, that it's my relationship between God and me alone, but also don't ignore your relationship to other people, to your neighbor, to our kapwa. At sino ang ating kapwa? Ang ating kapwa even includes those who hate us. For some other reasons, galit sila, namumuhi sila sa atin. Kapwa pa rin natin sila. And the first challenges individuals to evaluate ano ba ang ating pinagpapahalagahan. Our priorities, what matters most? Asking the temporary gains, are they worth sacrificing for lasting eternal values? And so simply by saying the loss of our soul is our greatest loss. The loss of your soul is your greatest loss. Ang kaluluwa mo ay higit na mahalaga sa anumang temporary na meron ka. Panlupang meron ka. Mga bagay na temporary, hindi mo madadala sa forever, sa lasting. Gano'ng katagal ang buhay ng isang tao? Maiksi. Ikumpara mo sa forever. Ano? Forever na parusa o forever na gantimpala? Nasa atin ang desisyon. We are called also mamuhay ng simple. Karaniwan lang. Hindi yung mayaman ka, tapos you flaunt everything. Ang yaman ako, Z. And Z, Z, Z. This is how rich I am. And this is my, eto mga sasakyan ko, hindi lang siya isa, dalawa, tatlo, apat, lima. At hindi lang siya basta sasakyan. Audi, Mercedes-Benz, di ba? We are called to live with simplicity. Tingnan niyo yung relo ko. Ang ganda, di ba? Pero guess what? Magkano yan? 170 pesos lang po yan. Eh, pareho din naman yan ng oras sa mamahaling relo. Di ba? Pero tignan niyo, ang ganda niya. Pero magkano siya? 170 pesos. With all honesty. And so with contentment, even with little that we have, and in that littleness, we can still survive. As long as we are little, a God who is big will take care of us. As long as we are little, a God who is big will take care of us. Kaya yung littleness, yung nothingness and littleness, mahalaga yan. Pag umarap ka sa Diyos at lumuhod ka sa harap ng Diyos, Lord, here I am nothing, you are everything. I am little, you are big.
And our God, who is big, and we who presents our God as little will take care of us. Ang taong walang contentment, hirap maging maligaya ang taong yan. Hindi marunong makontento sa anumang meron siya, kahit yung meron siya, sapat na para mabuhay siya. If we desire for more and more and more, okay lang yun. Kung ang motive, that kind of desire for more, hindi lang siya pansarili. Hindi lang siya for self-interest or for selfish motives. Gusto ko yumaman. Kasi kung mayaman ako, mas marami kong matulungan. Ganda ng motibo. Ang ganda ng intensyon. Kung yayaman siya. Yung gustuin man nating yumaman, gustuin man nating umunlad. At kung ang interest natin at motibo ay para makatulong, maganda yun. Pero kung ang motibo mo, walang malinaw na layunin, walang malinaw na intensyon, kundi ang intensyon mo, yumaman pa ng yumaman para mas maging komportable ang buhay mo sa tingin mo, na manhid ka naman sa pangangailangan ng nangangailangan, ay you are in great danger. Again, the loss of your soul is your greatest loss. The loss of your soul is your greatest loss. What does it profit a man, even if he gains the whole world, but loses his soul? The loss of your soul is your greatest loss. The loss of my soul is my greatest loss. Nang tinukso ng demonyo ang Panginoong Yesus, inakyat siya sa mataas na lugar at pinakita ang lahat ng kaharian at kayamanan. Ibibigay ko sa iyo lahat yan. Sambahin mo lang ako, sabi ng demonyo. Even if we gain the whole world, but if we loses our soul, that is our greatest loss. Anong tugon ng Diyos sa demonyo na tinutukso siya? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan. Anong tugon ni Jesus? Basahin po natin ng banal na kasulatan kung anong naging tugon ni Jesus. Hindi ko sasabihin sa inyo. Assignment na lang. Ayun, nag-iwan na naman ng assignment. So, inabot na po tayo. 3:30 in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yun na po. Tapos na. Tayo'y manalangin in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you for your special presence as we are reading and studying your word and pondering on it in our hearts. We thank you for the opportunity to know your word and your ways better. Strengthen our will that we may put them into practice, what we have learned, what you have revealed to us through the sacred scriptures. In Jesus' mighty name, with the Father and of the Holy Spirit, all glory and honors are yours forever and ever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tapos na po. Tapos na. Hanggang sa muli. Brother Aaron. Paalam po.